Sa kabila nga po ng ginawa ni Damian Lillard sa Milwaukee Bucks ng mga nagdaang taon, nagawa pa rin naman nga ng team na i-wave ito sa kalagitnaan ng pagre-recover ng kanyang Achilles injury. Kaya mismong si Carmelo Anthony na ang nagsabi na mukhang wala talagang loyalty ang mga team sa kanilang mga malalaro at isa lamang pure business. At ang malala pa dyan, may lumabas nga ngayong balita na ikinagalit ng husto ng mga fans matapos ibulgar na bukod sa pagtanggal nila kay Lillard, pinagbawalan rin naman ng mismong front office ng Milwaukee ang kanilang dating superstar na bumalik sa lugar ng Portland para makasama ang kanyang mga anak habang siya ay nagre-recover ng injury. Ganyan nga kapait ang naging trato ng Milwaukee kay Damian Lillard sa kabila ng ginawa nitong maganda sa kanilang prangkisa. Kaya puro mga pambabatikos nga ang naabot ngayon ng Milwaukee dahil sa ginawa nila sa kanilang dating superstar. Samantala, matapos nga ang ilang araw na paghihintay, sa wakas pumirma na ng 2-year contract si DeAndre Ayton sa Los Angeles Lakers matapos makumpleto ang kanyang waiver sa Portland Trail Blazers. Dahil dito, dediretso na nga siya sa Los Angeles para ma-meet ang kanyang bagong kupunan at ang kanyang mga bagong kakampi. Kasabay ng pagkakuha sa kanya, tuluyan na rin naman silang nakakuha ng bagong super team kung saan posibleng buuhin ng starting five ni Luka, Reeves, LeBron, Hachimura at si DeAndre Ayton na nag-average rin naman last season ng 14.4 points, 10 rebounds, 1 block. Kaya dahil sa ginawang ito ng Lakers, maraming mga fans ang sobrang natuwa dahil sa wakas, magkakaroon na sila ng bagong sentro. Pero hindi rin naman dyan nagtatapos ang move dahil kinumpirma ni Dan Wook ng The Athletic, binabalakan nilang kunin ang veteranong free agent big man na si Al Horford bilang kapalitan ni DeAndre Ayton. Sa kabila ng kanyang edad, meron pa rin naman itong may bubuga plus mababa lamang ang kanyang kontrata kaya makakatipid nga dito si Rob Pelinka. Sa kabilang banda, kung meron man nga pong isang team ang tulog pa rin sa pansitan at wala pa rin ginagawa ni isa mang move, ito ay ang Indiana Pacers at ang Golden State Warriors na imbes na kumuha ng mga bagong malalaro sa free agency at trade market, nawalan pa nga sila ng mga players, lalo na ang Golden State matapos mabitawan si Kevon Looney. Ayon sa naging pahayag ng general manager na si Mike Dunleavy Jr., hindi rin naman dapat ipag-alala ng team kung wala pa silang nagagawa dahil ginagawa rin naman nila ang lahat. In fact, base sa isang insider, kumpirmadong itutuloy pa rin ng Golden State ang gagawing sign and trade deal kay Jonathan Kuminga. Ayaw na rin naman itong manatili pa sa team kaya wala silang ibang choice kundi gamitin siya bilang isang asset para makakuha ng mas magagaling na player sa mga susunod na araw. Ayon sa balita, kasali nga ang Golden State sa mga kupunan na nag-uusap-usap ngayon para makagawa sila ng isang napakalaking 7-team trade deal sa mga susunod na araw.